Badoy matapos silang i-cite in contempt ng Kamara. Pero ayon sa komite na dumidinig sa mga posibleng paglabag ng SMNI franchise, hindi sila madadaan sa ganyan. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Ito, naka-hunger strike na si Ka-Eric tsaka si Dr. Badoy. Naka-hunger strike. Anong sabi ng Kongreso? Hindi raw sila madadaan dyan. Baka natutuwa pa nga sila dyan. Hindi ko alam, ha? Oh, baka natutuwa pa sila dyan. O sige, mag-hunger strike kayo hanggang mamatay kayo. Ayaw ko, ha? Ayaw natin maghusga. Pero hindi raw sila madadaan doon. So, sa madaling salita, hindi sila concerned. Oh. Anyway, pag-usapan natin yan. Po ni Ka-Eric, conference room po na... Ito ang detention center sa Kamara ng SMNI host na si Ka-Eric Celis matapos i-cite in contempt ng House Committee on Legislative Franchises. May folding bed, mga kumot at unan. Pareho sila ni Lorraine Badoy na Alam mo, no? Ang tagal-tagal na marami nang na-detain o dito sa Congress, sa Senado, hindi naman pinapakita yung lugar. No? Hindi ko alam kung bakit pinakita yung lugar. Hindi ko alam. Parang sinasabi siguro nila na, hindi, komportable naman sila dyan eh. Di ba? Hindi ko alam kung in bad faith po itong medyang nagsasabi nito. Hindi natin alam. Ayaw natin husgahan. Pero parang sa dami ng na-contempt, parang ngayon ko lang nakita yung lugar. Oh, di ba? Parang may tulugan, naka-aircon. So sa madaling salita, mababait ang mga kongresista. Maluwag po doon sila Ka-Eric, hindi sila nahihirapan. detain at pinasite in... Di samahan nyo ron. Oh, di ba? Kung sinasabi nyo komportable sila dyan. Oh. Contempt dahil sa umano'y pagsisinungaling at hindi pagsagot sa tanong ng mga mambabatas. Sinisilip ngayon ng mga kongresista ang posibilidad na bawiin ng prangkisa ng kumpanyang nagpapatakbo sa SMNI dahil sa mga umano'y paglabag sa prangkisa nito. Naka-hunger strike mula pa alauna ng hapon nitong Miyerkules, December 6 ang dalawang SMNI hosts. Hanggang tubig lang yung kanilang consumption ngayon, walang... Yan, sabi ni Jay Pasyente, first time in history na pinakita nila. Kaya nga, di ba? Parang hugas kamay. Pero eto, naka-hunger strike. Well, anyway, sa isang banda, ay maganda naman sa katawan yung hunger strike. Kahit ako, ginagawa ko yan before. No? Nung active ako sa gym. 2 days, 3 days, hindi ako kumakain. Kasi maganda yon, nalilinis yung katawan. No? Pero sabi nga, kailangan yung ipagtanggol ang inyong sarili. Kailangan yung ipagtanggol ang karapatan ng mga mamamahayag. Kaya, kailangan nyo ng lakas, sabi nga nila. Isipin nyo, gusto ng mga kongreso yan. Gusto ni congressman, gusto nilang manghina kayo. Baka mamaya, tuluyan kayo dyan. Talagang mamamatay kayo dyan. No? Maganda yan kung mga ilang araw lang, 3 days to 5 days. Ako, naniniwala ako doon. That is good for the health. Actually, dapat ginagawa natin yan once a year. No? Yung ganyang klaseng fasting. Kaya lang ito, baka mamaya, isadyain kayo dyan. Ito, hindi ko po inuhusgahan yung mga kongresista. Pero sa kanilang inaasal, ay wala silang konsensya sa inyo. Wala silang pakialam sa inyo. Talagang iipitin at iipitin kayo para maipit ang SMNI sa ngalan ng malalaking envelope. May magpapasko. Magpapasko. Kailangan pamasko. Namamasko po, ninong. Namamasko po, ninang. Ninong, ninang. May ninong, ninang sa Kongreso. Mamaya, ibubuko ni Jason sa. Pakita ko sa inyo. Relax lang kayo. May ninong-ninang dyan. Couple. Sino ang couple sa Kongreso? Tinatanong ko kayo, ha? Hindi ko tinatanong yung mga kongresista. Tinatanong, sino daw ang ninong-ninang? Ang couple. Okay na, sumagot. Hindi na ako. Baka ipatawag pa tayo eh. Pero pwede tayo sa hunger strike. Hanggang 3 days, 5 days pwede.
pagkain as a sign of protest sa illegal na ginagawa nila ng House of Representatives. Ako, sang-ayon ako sa iyo, attorney. Illegal yung ginagawa nila. Illegal detention yan. Illegal detention, indefinite, ikukulong ka dyan. Anong klaseng contempt yun? Abay, daig nyo pa ang korte. Ang korte, merong definite kung hanggang kailan. Ito, indefinite. At hindi dumaan sa due process. Pinagsalita, sinasabi pinagsalita. Naku, nakikinig ako. Gusto magsalita ni Jason, ni Ka Eric. Sabi niya, bago nyo ako ikulong, pwede ba ako makapagsalita? Hindi nga pinagsalita, patay ang mic eh. Oh, kaya nagsisigaw siya ron. Sinisigaw? Oh, samahan nyo akong isigaw. Kung ano yung narinig nyong sinisigaw ni Ka Eric. Kangaroo court. Kangaroo court, totoo po ba yun, Kongreso? Di ako nagtatanong lang ha. Yan ba yung sinigaw ni Ka Eric? At kung sinigaw niya yan, bakit niya kaya naisigaw yan, mga congressman? Totoo bang kangaroo court kayo? Oh. Committee on Franchise. Iaapila ng kanilang kampo sa Lunes ang contempt order para mapalaya na ang dalawa kung sakali ay pagbobotohan pa ito ng komite. Pero kung hindi raw ito katigan ng komite, mapipilitan silang maghain ng petisyon sa Korte Suprema para questionin ang umano'y illegal detention at arrest ni Celis at Badoy. Huwag nyo nang antayin yung, kasi sa Lunes magkakaroon ulit ng hearing. Huwag nyo nang antayin yung Lunes. Idemanda nyo na. Ilapit, itakbo nyo na yan. Isampa nyo na yan sa Korte Suprema. Wala kayong mapapala dyan sa mga yan. So, tuwang-tuwa pa yung mga yan. Lalo ngayon, lumalabas na sila sa TV. Kung susundan natin yung argument ni Jason na sinabi niya, palakasan ng tahol. Anong pinakamalakas na tahol? Yung lumabas ka sa TV. Napapanood ng bossing nila yan. Ang lakas-lakas ng tahol ng bully ko. Di ba? Tingnan ninyo kung sino yung mga lalabas diyan. Yan ang aalagaan. Nino, ni speaker. Nauna na kasing nasabi ng mga kongresista na posibleng sa Kamara na magpasko sina Celis at Badoy. Hindi tayo pinakinggan. Ang gusto lang nila, yung sagot na gusto nila na sagot. Kaya nga, alam mo, pansin nyo ba yung mga tanong? Nagtatanong sila, pero yung tanong nila, yung gusto nilang sagot. Pag hindi nila nakuha yung gusto nilang sagot, nagagalit. Puro pa yes or no ang sagot, ayaw magpa-explain. O kung magpa-explain man, nililihis. Ewan ko ba talaga? Kung hindi naman nila gusto yung sagot, parang ang interpretation nila, pagsisinungaling. Pagsisinungaling at saka pakinggan nyo to doon sa mga nanonood ng hearing sa Lunes. Anong sasabihin nila? Don't lecture us. Kita mo kaya tumanda ito ng walang natututunan Sa tingin ko lang Kasi kung natuto kayo at tumanda kayo at may kinatandaan kayo, marunong kayong makinig. Kaya nga hearing di ba? Hearing. Ano yung Tagalog ng hearing? Pagdinig. Ano bang ginagamit sa pagdinig? Tenga, di ba? Pagka may sinabi, don't lecture us. Di wag nyo nang tawaging hearing. Saying na lang. Congress saying. Puro kayo salita. Di ba? Totoo naman. Kaya itong mga matatanda na ito, na walang nakatandaan, yan ang mga takot na pag may sinabi ka, don't lecture us. Ito yung mga salita ng mga matatanda. Iho, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Di ba? Parang ganun yan. Don't lecture us. Ang tagal na namin dito. Iho, papunta ka pa lang, pabalik ka na. Kung ako, sasagutin ko yan. Kung tama ka, dapat hindi ka bumabalik, dire-diretso ka. Kaya ka bumabalik, mali yung pinuntahan mo. Tanga, sorry. Di ba? Kung ikaw talaga ay may kinatandaan, marunong kang makinig. Kung mali yung kanilang sinasabi, pasok dito, labas dito. Pero hindi lahat ng mga sinasabi ng ibang tao, lecture. Hindi kayo open
Hindi kayo open-minded. Ako kayong mga matatanda, oo. So, we opted to file a case to the Supreme Court. Desisyon daw ng mga hosts na maghanggang Ayan. Siyempre, nasa TV. Mainstream media. Kung susundan ko yung sinabi ni Joy Sonsa, sino malakas ang tahol? Yung nasa TV. Ay makikita to ni Speaker. Alam ka namang hindi manood ng TV si Speaker. Alam ka namang hindi marinig ang tahol. Ang lakas niyan. News 5 yan eh. Dinig-dinig ang tahol. Maraming ipapakita rito. Tingnan nyo na lang kung sino ngayon na malakas kay Speaker. Pero nanindigan si House Committee on Legislative Franchises Chairman Gus Tambunting na hindi sila madadala sa mga ganito. Walang pakialam sa'yo. Yan si Tambunting. Sabi nga niya, hindi sila madadala dyan. Talagang gugutumin kayo dyan. Mag-isip-isip kayo, Ka Eric, kailangan kayo ng kailangan ng lakas nyo. Sabi nga ni Attorney Panelo, kailangan ng lakas ninyo. They're used to this, no? And alam po ninyo, at times we really don't know what their intentions are. If that is done to persuade the committee, I really don't know. Sabi niya, hindi natin alam ang intention. Wala na tayong pakialam sa intention nila kung intention nila to persuade the committee. Siyempre, talagang ipe-persuade. Sino ba naman loko-loko hindi mo gusto i-persuade yung committee na wag kang ikulong? Kahit naman sino. Masama ba yun? Hindi. Ang sabi dito, pakinggan. Pakinggan sila. At kung may kasalanan, idemanda sila ni Speaker. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin isinisiwalat ni Ka Eric ang kanyang source sa Senado sa umunoy 1.8 billion pesos na travel fund ng opisina ni Speaker Martin Romualdez. Ni Irene, may bonus yan. Tingnan nyo kung sino yung mga lumalabas dito. Nanindigan naman ang abogado ng SMNI na wala silang paglabag sa kanilang franchise, automatic revocation ng parusa sa Tatayo ba ito si Ka Eric kung meron siyang mic? Walang mic eh. mga sinasabing paglabag. Kung may violation man, at least i-comply ang bigyan ng pagkakataon na i-comply yon. And kung assuming na mali yun, at least may due process pa rin. But hindi pwedeng, alam mo kaya gusto ko sana i-demanda na lang. Ako sa totoo, matutuwa ako kung i-demanda nila si Ka Eric. At least meron siyang patas ang laban doon, nakakapagsalita. Dito wala. Magsalita ka, don't lecture as ang isasagot sa'yo. in this case, hindi natin na-avail yung due process na kailangan ng SMNI. Palagay ko naman po, our records will bear us out. Due process was definitely according to them. Ay, kayo na humusga. Ako magtatanong lang, sir, ha? Tatanungin ko yung mga nanonood sa atin. Naniniwala ba kayo sa sinasabi nito? Naibigay daw ang due process? Naibigay ang due process kay Ka Eric tsaka kay Badoy? Ay, kayo na humusga. Ngayon, SMNI naman. Si Kibuloy, wala dun. Nilantad. Ito si Castro, nilantad ang kaso ni Kibuloy. Anong koneksyon doon sa bilyon na travel expenses di umano ni Speaker? Anong koneksyon ng kaso ni Kibuloy? Yung ba yung po yung due process na sinasabi ninyo? Ewan ko lang. Kung yun ang due process ninyo, ay sorry po, mali ako, bobo lang. No, pero kayo natanungin ko, nakuha ba nila yung due process? Ewan ko sa inyo. They were, every time that they wanted to speak, they were given that privilege. Talaga? O kung gusto raw nila magsalita, nabibigyan sila ng privilege? Okay, kayo na. Sa mga nakapanood, kayo na sumagot. Kung nagsasabi ng totoo tong congressman na ito o nagsisinungaling, hindi ko po kayo ipe-persuade. Kayo pong bahala. Panuorin ninyo. Kayo humusga kung sinungaling ba siya o nagsasabi ng totoo. Kung nakapagsalita. Fair enough.
Tinatanong ko ang mga manunood dito. Sa mga manunood ng replay, comment down below. Kayo sumagot. Nagsisinungaling ba tong congressman na ito? O nagsasabing totoo? Hindi naman tayo maghuhusga eh. Kasi hindi naman tayo husgado. Hindi ko naman katulad yung iba na nanghuhusga. Hayaan natin mahuhusga ang mga taong bayan. Di ba? As long as they were recognized accordingly. Nagbabalita mula sa Frontline, Maria. Hindi, no? Sabi ni Gina PH, saan si Tamba? Bakit hindi siya? Kaya nga eh. Hindi ko alam eh. Ba't pumasok-pasok tong mga to? Ang sinabihan, kung hindi man totoo yung travel expenses, si Speaker. Si Speaker wala. Sila umiipal. Hindi ko alam anong meron. Ito ba'y konektado sa sinasabi ni Jason sa palataasan ng tahol at palakihan ng envelope kasi ang matatanggap pag malakas ang tahol? Hindi ko alam. Nagtatanong lang po, ha? Ito, papakita ko naman sa inyo, ha? Tingnan natin. Sabihin ko sa inyo, ang batas, pag in-apply mo sa isang tao, dapat applicable sa lahat. Okay? Ito, may papakita ko sa inyo. Kasi yun talaga yung gagawin niya for sure. Ito, kilala nyo itong congressman na ito. Naging congressman lang yan dahil party list eh. Iba naman ang mandato nito eh. Iba kasi yung talagang elected ng kanilang distrito. Ito, inelect yung kanilang partido at sila kanilang party list. Kaya na ano lang yan. Kaya tanggalin na dati ang party list na yan eh. Kasi trabaho niya yun at nasa Congress siya. Pero ako, I swore under oath na I would tell the truth and that is the truth. Si Raul Manuel ay recruiter din ng NPA. Ayan ha. Disclaimer lang, hindi ko po nakita. I swear, under oath, ibig sabihin, ang lakas ng loob niya. Pwede siyang mademanda ron, pwede siyang ikulong. Under oath, ikaw, Raul Manuel, recruiter ka ng NPA. Na NPA na kalaban ng gobyerno, na NPA na maraming napatay na mga Pilipino. Di umano. Maglolokohan pa ba tayo? Yan, sinabi rin ni Sara. Ngayon, ito yun. Kung totoo, at ito'y inimbestigahan sa Senado, bakit kayo Kongreso, kayong House, kayong lower house, ang dami niyong iniimbestigahan? Ngayon, iniimbestigahan nyo na SMNI. Pati si Ka Eric, pinaano nyo. Si Ka Eric, bunganga lang ang ginamit. Bakit ito recruiter ng NPA? Di umano. Totoo man or hindi, bakit hindi nyo imbestigahan? Ba't di nyo patawag? Di ba? Simple lang. Ako hindi ko husgahan kung totoo na recruiter to ng NPA or hindi. Sa akin na lang yon. Pero the fact na may ganito, sino ba ang mas mabigat na nagawa sa taong bayan? Kayo nga humusga? Sino mas mabigat? Kung hindi totoo yung sinabi ni Ka Eric, sino mas mabigat na may nagawa sa taong bayan? Sa pangkalahatan, yung recruiter ng NPA o yung nagkalat ng fake news di umano, kung sakaling fake news nga. Ba't di nyo ipatawag? Ba't di nyo ipatawag? Bakit hindi nyo imbestigahan? Hindi, kasi ito may mga nagsasabi kasi idadahilan niya, hindi ito lalabas, hindi ito lulutang kasi may parliamentary immunity daw. Merong parliamentary immunity. Bakit kay Tebes? Hinusgahan nyo na agad. Ang bilis nyong hinusgahan, wala pa nga. Ito,
Andiyan na matagal na pong ano yan. Na ito'y recruiter ng NPA, matagal nang sinasabi. Ba't hindi nyo maimbestigahan? Hindi, ito, sa akin lang to ha. May nagsasabi sa atin, may nag-message. May source tayo. Baka mamaya, pasiwalat yung source natin. May nagtatanong. May mga nagtatanong na baka takot silang imbestigahan. Kasi ito dapat iniimbestigahan ng Ethics Committee. Di ba? Kung si Tebes na imbestigahan, ba't ito hindi maimbestigahan? Kita nyo kung gaano sila ka-double standard? May nagsasabi na naalala ko yung binanggit dati ni Tebes at nilabas naman niya yan sa kanyang Facebook na itong baka takot sila sa Makabayan Black. Kasi alam no Makabayan Black yung buntis-buntis issue. Hindi natin alam kung totoo yun o hindi. Pero meron daw dyan na buntis magkapatid. Naalala nyo yun? Niligawan nyo isang kapatid na buntis. Pumunta dun sa kapatid na buntis. Di umano. Tapos hindi sinusuportahan. Ba't hindi nyo pa ethics yun? Sinabi yan ni Kong Tebes. Di ba? Naalala nyo? Baka daw, pag pinaimbestigahan, syempre, maraming alam sa Kongreso to, Makabayan Black. Alam nyo na nangyayari ngayon di ba? Sino bang bumibira kay Sara? Makabayan Black. Tama or tamang-tama? Tanong lang po, mamili kayo doon. Obvious naman, sino ba? Sino bang nagli-lead ng way para banatan si Sara? Makabayan Black. Kaya hindi nila ito mababanatan. Dahil baka maraming ibulgar. Isa dyan, baka ibulgar yung Baka mamaya sumang-ayon kay Tebes. Magkapatid, binirada. Di ba? Parang hirap imaginein no? Magkapatid, binirada. Hindi ko ma-imagine. Kasi yung ex ko, kapatid, lalaki. Joke lang. Oo, tinuhog Gina PH, yung magkapatid tinuhog. Mahirap yun. Baka mamaya kumawala ng salita, sumang-ayong kay Tebes. Tapos sila dyan. Hindi, ako parang double standard. No? Bakit? Yung kay Tebes, hindi pa naman napapatunayan, tinanggal agad. Sinuspindi agad. Ba't hindi nila makagawa dito kay Manuel? Ba't hindi nila maimbestigahan? Ba't hindi ipatawag? Kayo sa Senate, ba't hindi nyo ipatawag si Raul Manuel? Kayo, Kongreso lalo na, ba't hindi nyo ipatawag si Raul Manuel? Patawag kayo ng patawag dyan. Yung sarili nyong bakuran, may dumi, may tae. Hindi. Kung totoo yan, di ba? Ano ba yan? Dumi yan Mas madumi yan kaysa dun sa sinabi ni Ka Eric. Ba't hindi nyo linisin yung sarili nyong bakuran? Tama? Ano iisipin ng tao? Kayo humusga. Kung mali ako, sorry, bobo lang. Kayo na matalino. Pero ano iisipin ng tao? Double standard kayo. Pagkaaway ninyo, pinapatawag nyo. Pagkakampi ninyo, kahit mali, kahit may paratang na recruiter ng NPA, na kalaban na matindi ng gobyerno, hindi nyo papatawag, hindi nyo iimbestigahan. Pataas. Nagawa nyo kay Tebes Nagawa nyo kay Ka Eric. Bakit? Dahil napapakinabangan nyo para bumanat kay Sara? Tanong lang po yun, ha? Hindi po kayo mga Kongreso tinatanong ko, yung tao. Hindi kaya?
Anong sa tingin ninyo? Sa mga manunood sa akin, anong sa tingin ninyo? Kaya dapat isigaw nyo rin. Kung pinatawag nyo, kung nahusgahan nyo agad si Tebes, kung napatawag nyo sila ka Eric, sila Badoy, nahuhusgahan na agad si Kibuloy. Matindi ito. Oh. Di ba? Yeah, isigaw nyo rin yan. Ipatawag to. Wala na tayong pag-uusapan pa. Tapos na. Pakitan ninyo. Ako sa akin. Sasaludo ko sa mga congressman. Kahit si Romualdez pa ang magpatawag dito, saludo ko. Ngayon, sinasabi ko sa inyo, sasaludo ko sa inyo. Kahit si Marcos pa yan, si Romualdez, patawag nyo yan sa Kongreso. Ito na ang pag-asa nyo, ipakita sa taong bayan na kayo ay mas concerned sa publiko, sa mga Pilipino, sa masa, sa kapayapaan. Ngayon yung papapatunayan na kahit na nasa bakuran ninyo yan, kaya nyong ipatawag. Diyan sasaludo ko, sasabihin ko, you are not a weak leader. You are a strong leader. Di ba? Kasi simple, pinakita ninyo. Napakita nyo sa taong bayan. Pero pag di nyo napatawag yan, ano maiisip ng tao? Takot kayo, baka may maibulgar. Takot kayo, baka may ibulgar dyan sa Ethics Committee. Takot kayo kasi double standard kayo. Di ba? Eto na po ang pagkataon nyo. Napatunayan, kayo ay patas. Antayin natin. Antayin natin. Pasok tayo. Patumpik-tumpik. Ito. Pakinggan nyo mabuti. And I stand corrected kung mali ako, na merong Congress na nagbalik ng kanilang pera sa National Treasury Nako. at the end of the year. Usually they obligated, dyan nila kinukuha yung mga pambonus ng mga empleyado, pambonus ng mga congressman, at kung ano-ano pang pinagkagastusan. Ang tawag dyan sa government accounting and budgeting ay you obligate the savings so that you don't have to return it to the National Treasury. Ito yan, papaliwanag natin itong sinasabi ni Jason sa. Naalala nyo may discrepancies, merong pagkakaiba, yung hiningi nilang budget. Yun yung sinabi ni SAS. At ngayon naman ay parang kino-confirm ni Jason sa. May hiningi silang budget pero ang nagastos lang nila maliit. Bilyon ang hiningi, milyon lang ang nagastos. Yan yung pinagmamalaki ng mga congressman. Fake news kayo ka Eric kasi walang bilyon. Ang nagastos nila milyon lang. Naalala nyo yon. Pero ito yung sinasabi ni SAS at ito ngayon ang sinasabi ni Jason sa. Savings yun. Itong savings, wala siyang nadinig na ibinabalik sa gobyerno. Anong ginagawa sa savings? Wala pala akong bulsa. Bulsa! Para saan? Ito yung mga pinapamasko. Binibigay sa empleyado. Narinig nyo, sinabi ni Jason sa. Inuulit ko lang. Yan po yun. Kaya po, yung sinasabi nila, ito pinagtatalunan. Fake news si Ka Eric kasi milyon lang ang nagastos pero bilyon ang hiningi. Mali. Sinadya po yun, hindi po yun maganda. Kasi pag malaki ang hiningi at maliit ang ginastos, hindi na ibabalik. Patapos na ang taon. Paano mo ubusin yung bilyon? Anong petsa na? Ilang araw na lang. 2024, panibagong budget. At ang balita natin, sinabi ni SAS, kung totoo yung sinabi ni SAS, bilyon po ang hinihingi. Teka muna, akala ko ba ang liit ng nagastos nyo sa travel expenses? Sa 2024, bilyon ang hinihingi ninyo? Gusto nyo na naman ng forced savings? At the end of the year, para may pamigay. Naintindihan po ang estilo ng mga congressman. So,
ako lang, tagal naman natin kumukover dyan sa Congress nung sa 40 years na nasa media ako. Usually dyan kinukuha yung mga pabonus ng mga congressman. Depende yan kung gaano ka kalapit sa kalan. Yun. Pwedeng kalahating milyon, pwedeng 1 milyon, pwedeng 5 milyon, pwedeng 10 milyon, pwedeng 30 milyon. Okay, ha? Ito, pwedeng kalahating milyon, pwedeng 1 milyon, pwedeng 5 milyon, 10 milyon, 30 milyon ang matatanggap. O, paano magdi-decide kung gaano ka kalapit sa kalan? Sino tong kalan? Jason sa. Nagtatanong lang po, wag mo ako ipatawag, ha? Sino ba itong kalan? Paano ba ako mapapalapit sa kalan? Pakilala mo nga ako, Jason sa. Sino ba yung kalan na yan na makapalapit dyan? Kahit ano lang. Hindi, joke lang. Ganun po ang labanan. Yearly po yan, ha? Hindi yan yung buong 3 years nila as congressman. Yearly po yan. So imaginein mo na lang, kahit na lang sa kalahating milyon. Hindi lang kalahating milyon. Baka yung kalahating milyon, kaaway pa nung kalan. Paano kung yung kalan malakas kumalampag? Baka yun yung 30 milyon. Kada taon. Habang ang Pilipino, hindi makabili ng bigas. Kaya ako, bukas na bukas, Jason sa, bibili ng super kalan. Mapapalapit ako sa kalan. Lalagyan ko bawat kanto ng bahay ko kalan. Baka sakaling may magbigay ng kalahating milyon. Ayan pala ang patakaran ninyo mga animal. At usually, kung sino yung malakas tumahol. Paano yung pinakamalakas tumahol? Jason sa ako may tanong sa'yo. Yung lumalabas sa TV ngayon sa media, do you consider that as malakas na kahol? Tanong lang, Jason sa, huwag ka magagalit sa akin, ha? Dahil ako, tinatanong kita. Dahil ako, sigurado ako, ikaw ang susunod sisilipan. Ikaw na lang. Kaya siya na tinatanong ko. Hindi. Ako talaga, ha? In my honest opinion, you are next, Jason sa. Abangan ninyo, ha? Tingnan ninyo kung si Coach Oli ay tama o mali. Next, nasisilipan ka, Jason sa. Next ka. Kung hindi ka sinilipan, ipapatawag ka. Kung hindi ka pinatawag, something. Tingnan ninyo, baka magdilang anghel ako. Bantayan nyo si Jason sa. Sisilipan to. Opinion ko yun, huwag kayo magagalit sa akin. Kung si Sara nga, Vice President, mas mataas pa ang boto kay Marcos. Sinilipan eh. Ikaw pa, Jason, sa may kaso pa. Bubulat-latin yon. Abangan ninyo. Pasensya, Jason, sa ha. Ako yung nagbibigay ng opinion. Hindi kita kinakalaban. Tingin ko lang. You are next. In defense of the institution, from those who besmirch the dignity of Congress, yun nakakatanggap ng malaking envelope. Yan ang malaking nakakatanggap ng envelope. Yung malakas tumahol. Jason, sa pwede na ba yun? Ano? Ay, pati parinig ng tahol mo, Jason, sa. Remember, yung media is the fourth estate. Ang trabaho niya, magbantay sa lahat ng kabulastugan sa gobyerno. Kanya-kanyang trabaho. Ang trabaho nila magpanday ng batas. No? So Jay, ay, namimiss ko na yung pagganong-ganon mo, Kibuloy. Hindi, namimiss ko yung gikan sa masa. Meron nga nag-suggest, pag wala ng gikan sa masa, ano na lang,
Kay Banat Bay. Sana matuloy yun, ano? Iba lang ako ng konti, sir. Nabasa ko to sa mga post mo recently. Alam naman po natin na sa SMNI ay may programa si former President Rodrigo Duterte. At ang nakaupo ngayon sa Davao City ay ang kanyang anak na si Mayor Baste. Ngayon, may nagtanong nung nakaraang araw na taga Davao din. Meron daw Banat Bayan. Yun na lang. Banat Bayan. Doon na lang, pag nawala yung gikan sa masa, PRRD, Banat Bayan. Na congresswoman. At na parang sa pakiwari ko sa iyong post, may epekto ito sa local politics sa Davao City. Ano bang pakiwari mo dito, sir? Ito. Makinig kayo. Local politics sa Davao. Hoy, sino mga epal dyan sa Davao? Alam natin. Ha? Pag sinabing Davao, anong sasabihin ninyo? Duterte, di ba? Davao, Duterte. Tamba, ano? Hindi. Kalan. Pag-usapan muna natin tong Davao, ha? Kupi-kupi. Coach Oli, wapo ka daw sa chick boy ka raw nung araw. Yun dati yun. Hindi. Thank you, ha? Kupi-kupi. Yes. Kasi ganito yan, ano? Ako unang-una, nagtataka lang dito kay Miss Margarita ata pangalan yan eh. Anak ng kaibigan ko yan, si Boy, no? Si Boy Nograles. Nograles. Mix. Nograles? Yung ba? Sabi ni Nuki, Banateros para sa masa. Uy, ayos yan. Ang naalala ko, unang naalala ko, nung nagpapalakas pa sila ng kanilang party list, PBA, nagprograma pa yan sa SMNI eh. Tama ba ako? Grabe, no? Nung nagpapalakas pa sila ng kanilang party list, may programa pa sila sa SMNI. Sino? Ito mga Nograles. Ha? Sige, tuloy, Jason sa. Maraming salamat, Feli Valesa Snell sa Stars. Ayan, nasa Facebook siya. Feli Valesa Snell, maraming salamat po. Meron, sir. Kasama siya doon sa naging panandalian, kasama namin siya sa programang Pinoy Legal Minds with Attorney Mark Tolentino. Yun nga, no? Pangalawa, nagturo pa siya in the same school which is a sister institution of SMNI sa Jose Maria College. Nagturo pa siya ng sister school ng SMNI. Nagturo yan ang college, sa College of Law, kung daw nagkakamali. Tama ba ako? Tama. I've read, sir. That is why nasyak ako nung malaman ko na isa siya sa nag-uutos sa National Telecommunication na suspendihin ang permit to operate ng SMNI. So, anong tawag nito? Traidor? Hindi. Ngayon, ibig sabihin, napakinabangan niya ang SMNI, ngayon siya pang nagsusulong para soplakin ang SMNI. Ganun kasimple yun. Grabe ang mundo natin, ano? Kaya, kung ang SMNI ay natatraidor noong mga ibang nakinabang, makinig ka po sa akin, BP Sara, with all humility. Ang loyalty sa mga taong ito ay wala sa ibabaw. Ang priority nila, ang nasa ibabaw, pangarap. Basta may pangarap, walang kaibigan, walang loyalty, tablahan. Kung sabagay ako, hindi ako nagtataka sa ganyang pag-uugali, no? Kasi kilala ko yung pamilyang yan eh. Magmula sa lolo, sa tatay, sa mga tiyuhin. Matindi pala yung pamilya nila. Matindi yung pamilya, kilala daw ni Jason. Sa tanong ko, ano ba yung pamilya nila? Parang sinasabi ni Jason sa rito, tanong lang naman. Tama ba ako naintindi, Jason sa? Parang sinasabi mo na lahat sila, hindi marunong tumingin sa walang loyalty sa kaibigan. Ganun ba, Jason sa? Hindi ko na expound, no? Pero yung mga nakikinig siguro, lalo na yung mga taga-Davao, would know
unsang klase ning ug sabihin ni siya pa no offense man, unsang klase mananap ni, no? So Hindi ko alam, mga Bisaya ata yung sinabi, no? Sa Davao daw kilala yung pag-uugali nila. Ngayon, be that as it may, my inside information is talagang sabi ni Pinoy News Files, Rep. Mix Nograles, boss po niya si Sandro Marcos. tulugin nila yung istasyon kasi unang-una nandyan si Duterte. Nandiyan si Mayor Digong nagpo-programa. I do not know kung anong consideration, no? Whether it is money, whether the consideration, kasi ang nagbulong sa akin, talagang yan si Congresswoman Kimbo at saka yan si Congresswoman Nograles ang naatasan na anong tawag ito, hanapan ng butas yung franchise ng SMNI. Ayun. Si Nograles at si Kimbo, sila ang ngayon leader na butasan. Ay, ano ba yan? Jason Sa, mambabatas o mambubutas? Hanapan para i-discredit ang SMNI. Kung totoo yung sinasabi mo, Jason Sa, hindi mambabatas yun, mambubutas yun. Baka si kabutas. Mahirap yun. Naku, sila pala ang leader. So, kung susundan ko ang iyong sinasabi, Jason Sa, marami tayong aabangan sa dalawang babae na ito. Itong dalawang kongresista na ito. Na talagang birahin ng SMNI. Naku. Sabi ni Nuki, sino source mo? Si Banat ba? Joke lang. SMNI. That is why in the last hearing, nagsimula na silang questionin yung ibang transfer of shares, no? But I'm sure that sila Rolex would know better what to do, no? Dating mga kasamahan, no? Dating mga miyembro ng ano yan, ng franchise legal, anong tawag ito? Legislative Franchise Committee dyan sa mababang kapulungan. No? Ngayon, wala naman, kasi ang ano dyan, yung iba, nagbuwa 1+1. No? Na kasi, never nanalo ang mga Nograles sa Davao, magmula sa kay Boy, hanggang sa kung sino pang ano, the only redeeming factor nga na nakabalik sila sa politika is nung in-appoint, no? Except for being a congressman dahil anong tawag nito, pero tandaan mo yung first district dyan sa Matina area, pag naglagay ng kandidatong malakas dyan ang grupo nila Duterte, hindi kahit kailan, kaya nilagay na lang nila, tagtayo na lang sila ng district. Yeah. Okay, sa madaling salita, doon sa distrito nito sila Nograles, sa aking pagkakaunawa, pag naglagay ng malakas dyan, ang Duterte, hindi siya naman nanalo. Kaya sila makabalik dahil sa party list. So in short, dapat parang dapat nagpapasalamat sa Duterte. Pero baligtad ang nangyayari. Tuloy. Dahil wala nang paglalagyan Dahil takot sila na pag tumakbo sila uli, wala na talaga mananalong Nograles, no? Yan. Sa Davao daw yan. Kung may tumakbo ulit, wala nang mananalong Nograles. Maraming salamat, Biana Faye Varga sa Stars. Tindi. Baka kaya gusto talagang ipitin ng Duterte. Dahil siyempre, matinding kalaban. Pag nakakalaban mo Duterte, ano na? Prateris. Laking tuwa nga nung malaman ko na para wala ng gulo, wala ng political animosity, in-accommodate ni Mayor Digong si Carlo doon sa cabinet secretary, pagkatapos in-appoint sa civil service. Isipin mo, in-accommodate pa ni PRR dito mga ito. Yung mag-anak. Para wala ng ano. Di ba? Alam nyo na, para wala ng pagtatalo pa. Yun po ang ano .
diyan mo makikita ang pagiging totoong tao, ang strong character ng isang tao, na personality of a person, pagdating dyan sa mga, yung loyalty. Hindi naman po sinasabi na oo ka lang ng oo sa isang tao, kahit mali or illegal na. Pero, sa kaso dito, wala naman. Bakit iipitin ng SMNI dahil sa Duterte? Obviously, yan po ang pinupunto ni Jason sa. Kumbaga, murag di naman uso siguro kapingali karon ng utang kabubuton sa mga bagong tubo, Admar, no? Ambot lang ka, sir. Oo. Kabaw ba sila? Kasi kung tutusin mo, anong tawag nito? At least ako, I was shocked, no? To find out that Migs was in the front and center of this demolition campaign, no? Ako, I would call it a demolition campaign. Grabe. Well, anyway, ganyan na yan. Wala na tayong magagawa dyan, Jason. Magpapasko pero ganyan ang pag-uugali nila. What to do? Sana mali ako. I hope, really hope, mali ako, Jason sa. But I think I'm right. You are next. Nagbibigay lang ako opinion, ha? Ayoko po mangyari kay Jason sa. Next tayo. Rick at Dr. Lorraine Badoy, isang kalabisan ayon sa isang veteranong broadcaster. Si Daniela Paulite magbabalita. Nagbigay ng komento ang veteran broadcaster na si Jason sa pagpataw ng contempt ng Kamara sa Jason sa ulit. Mainit siya ngayon kaya talagang parang malabong hindi kasilipan dito, Jason sa. Dalawang anchor ng SMNI na sina Jeffrey K. Eric Celis at Dr. Lorraine Badoy. Sa panayam ng SMNI News kay Jason sa, sinabi nito na kalabisan ang ginawang pagkulong sa dalawang mamamahayag dahil sa pagtangging sabihin kung sino ang pinagkunan o pinagmula ng impormasyon. Ayon pa sa broadcaster na wala ang kanyang respeto sa Kongreso. So wala namang dapat anong tawag nito, panggigipit ng gano'n kasi simple lang eh. Let them replay the video at doon makikita na nagtanong yung mama, kailan pa naging kasalanan sa mundo o maging sa Diyos, yung pagtatanong. Yan po yung naging issue dito. Bakit hindi raw payagan i-play yung video? Gustong ipa-play yung video eh. Para makita, patanong ba talaga? Tanong ba talaga? Or nagpapalusot lang si Ka Eric? Yan yung sinasabi natin na kung gusto nyo silang dinggin, na sinasabi nyo may due process, dapat tinayaan nyo sila magpresenta ng ebidensya. Yun po ang due process. Ba't hindi daw pinayagan ipakita yung video? Gusto ipakita yung video na sila talaga'y nagtatanong. Wala eh. Hindi hinayaan. Kaya nga, for them to cite the two anchors of SMNI with contempt, at sa tingin ko kalabisan na yon. Sa usapin naman ng pagkwestiyon sa accreditation ni Ka Eric at Dr. Lorraine, ay ipinaliwanag ni Sonsa na voluntaryo lamang ang pagiging miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Anya, epektibo lamang ang accreditation ng KBP noong panahon ng martial law. Voluntary yan na Admar, no, MJ. So, kung gusto mong maging miyembro ka. Kung hindi, wala namang pilitan. As a matter of fact, karamihan sa mga malalaking network, hindi na miyembro ng KBP. Yan yung sinasabi natin. Hindi kailangan member ka ng KBP kasi ang punto nila dito, pag member ka lang ng KBP, doon mo applicable sa iyo yung SOTO law. Hindi mo lang pwedeng sabihin yung source mo, yun yung SOTO law, kung member ka ng KBP. Hindi naman daw member ng KBP si Ka Eric. Ang mainstream media, marami dyan hindi member ng KBP. At nung panahon pa yan ng martial law, okay, marami na po ngayon hindi talaga member dyan. Hindi po yan pilitan. Hindi ito parang, naalala ko nga pala,
hindi ito parang bar exam. Na kailangan mong ipasa para ikaw ay maging abogado. Hindi. Kailangan mo maging member ng KBP para ikaw ay maging broadcaster. Hindi po ganyan yan. I think clueless dito yung mga congressman. Parang hindi nila alam kung ano ito. Pero masingit ko lang, congratulations UST. Number 1 kayo ngayon. Attorney Vic. Congratulations sa UST kasi sa UST yan eh. No? Pero siyempre, marami. May UST, Ateneo, UP, siyempre, Sambeda, yung mga nag-top ngayon sa bar exam. Ano? Yan, kasi naalala ko dahil yung anak ko gusto mag-abogado. So, yan yung mga top schools for law. Kaya, congrats sa inyo lahat. No? Pero hindi ito parang bar exam. Hindi kami obligado. Okay? Oo, kasi ang nangyari, wala naman sila pakinabang, no? Yung sinasabing accreditation, panahon ng martial law yun eh. Wala naman tayong martial law ngayon eh. Unless this government likes to project that it has indeed the effects of martial law, no? Kung... Yan. Okay. No martial law, kailangan mo accredited ka ng KBP. Ang tanong, Jason sa, ako tatanong lang, nasa martial law ba tayo? Or, baka hindi natin alam secret martial law to. Tanong lang, Jason sa, anong palagay mo? Yung pinatatahimik ang media, martial law na ba? Or papunta tayo sa martial law? Parang ganon. Pero wala po. Ang accreditation should now come from the network itself. Dagdag pa ni Sonsa, pambubuli ang ginagawa kila Ka Eric at Dr. Lorraine upang patahimikin ang mga ito. Talagang dinuduro lang naman eh. May ibang ano diyan, may ibang purpose sila. They want to send a message na, "Oy, wag niyo kaming gagalawin, wag yung pag-uusapan yung mga kabulastugan namin. Yung mga kaso namin na nakapending sa ombudsman, mga plunder, mga gano'n." Sino yan? Sino yan, Jason sa? Sino yung may kaso ng plunder sa ombudsman? No, kasi yan ang punto ni Jason sa. Yan ay warning shot. Parang ganon. Warning shot yan. Panduduro, paninindak, pambubuli. Saan? Kay Ka Eric at sa 10 ng mga kasama niya. Kay Ka Eric at sa mga katulad niyang mamamahayag. Sa inyo, sa mainstream media at sa mga vloggers. Huwag niyong bubulat-latin yung mga kaso namin sa ombudsman. Kung hindi, magka-Eric kayo. Gusto niyo maka-Eric? Ikaw, Jason, gusto mo maka-Eric? Ay, naku. Ipapatawag ka. Yun daw. Sino ba yan? Sino ba may kaso ng graft and corruption at plunder? Hindi ko alam eh. Kaya kayo po tinatanong, bobong vlogger po ito. Pakilagay, sa tangin ninyo, sino ba yung may mga kaso ng plunder? Batatalino yung mga manonood natin. Alam nila sino yung may mga kaso? Ako nga hindi ko alam. Totoo, hindi ko alam. Lagay nyo na lang. At sa mga manunood ng replay, sino ba yun ang malaman ko naman? Pambira, vlogger ako. Sa political vlogger, wala akong alam sino may kaso. Sino may kaso dyan sa ombudsman? Pakilagay na lang. Pakilagay. Huwag mo kakalimutan, pati yung mga magre-replay. Noon, mga graft and corruption. Kung hindi, patatawag namin kayo, patapos pakukulong namin kayo. Hindi ho pwede yung ganon. No. Paalala naman ni Sonsa. Sabi na rito, may mga nababasa na akong pangalan. Ano yan? Graft and corruption ba yan? Hindi ko alam yan Hindi, tatanong natin kung totoo ba yan. Totoo ba itong mga nakasulat dito na mga pangalan? Trabaho ng media na bantayan ang kilos ng gobyerno at binigyan diin na pagpanday ng... Kaya ba malakas ang tahol? Matindi pala. Hindi ko alam. Jason, pakitanong nga. Kasi kung nanonood ka, pakibasa. Batas ang trabaho ng Kongreso.
Samantala, ito na ang ikalawang araw ng hunger strike ni Ka Eric at Dr. Lorraine laban sa iligal na pagkakadetain sa Kamara. Para sa Diyos at Naman pala eh. Kaya pala malakas. Oo. Sabi ni Gandhi, alam na yan ko.